Dumagundong ang graba sa ilalim ng aking takong nang biglang magpreno ang aking ama sa gilid ng expressway. Suot ko ang aking toga at cap pang graduation, pero wala siyang pakialam. Bumaba ka, sabi niya. Ni hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Kailangan namin ang backseat para sa regalo ni Sofia. Tinuro niya ang malaking orange na kahon ng Hermes na umuuko pa sa pwesto ko. Paghakbang ko sa mainit na aspalto, dumungaw siya at binitiwan ang linyang magiging sanhi ng pagkawala ng lahat sa kanya. Ang mga Bentley ay hindi nagsasakay ng mga talunan. Isabela, magbas ka na lang. Pinaharurot niya ang sasakyan. Iniwan ako sa usok ng tambutso. Hindi ako umiyak. Tiningnan ko lang ang relo ko. Mag-iwan ng comment ng iyong lokasyon at oras ngayon kung naranasan mo ng tratuhin bilang option lang ng mga taong dapat sana'y nagpapahalaga sa'yo. Tingnan natin kung sino ang gising. Ang bus ay amoy lumang ulan at krudo. Isang matalim na kaibahan sa amoy ng bagong leather na alam kong pumupuno sa loob ng Bentley ng aking ama ngayon. Umupo ako sa bandang likuran. Ang aking toga ay nakataas sa aking baywang para hindi sumayad sa malagkit na sahig. Ang mga estranghero ay nakatitig sa kanilang mga telepono o sa bintana. Mga pagod na mukha sa isang pagod na lungsod. Ang nakikita nila ay isang babaeng nakatoga na umiiyak sa pampublikong sasakyan. Isa na namang broke na estudyanteng haharap sa tunay na mundo. Hindi nila alam na tinitingnan ko ang isang bank account na magpapaikot ng kanilang mga paningin. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang notification mula sa group chat ng aming pamilya. Isang larawan ni Sofia sa front seat ng Bentley habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang orange na Hermes box ay nasa kanyang kandungan. Ang caption ay nagbabasa. Sa wakas, nawala na ang pabigat, graduation vibes only. Ni heart ito ng aking ina. Nag-reply naman ng thumbs up ang aking ama. Tinitigan ko ang screen. At ang mga luhang pinipigilan ko ay biglang naglaho. Hindi sila natuyo, kundi nasunog at napalitan ng puot. Isang malamig at klinikal na kalinawan ang bumalot sa akin. Sa loob ng maraming taon, sinabi ko sa sarili ko na wala lang silang pakiramdam. Sinabi ko sa sarili ko na busy sila, stressed, o sadyang mas malapit kay Sofia dahil mas kailangan niya ng atensyon. Gumawa ako ng mga dahilan para sa kanilang kalupitan, tulad ng isang abogadong nagtatanggol sa isang salarin. Pero habang tinitingnan ang larawang iyon, ang katotohanan ay biglang luminaw. Hindi ito aksidente. Hindi ito logistical error dahil maliit ang sasakyan. Ito ay isang ritual ng panghihiya. Hindi nila ako iniwan sa gilid ng expressway dahil kailangan nila. Ginawa nila ito dahil gusto nilang ipaalala sa akin ang aking lugar. Kailangan nilang maramdaman na nasa ilalim nila ako. Ang aking paghihirap ang bateriyang nagpapagana sa kinang ni Sofia. Kung ako ay magtatagumpay, kung ako ay karapat-dapat, lalabas na ang kanilang golden child ay karaniwan lang. Kailangan nila ako sa bus na ito para maramdaman nilang mayaman sila sa Bentley na iyon. Ang realisasyon na iyon ay hindi dumurog sa puso ko. Pinatigil nito ang tibok nito. Pinatay nito ang huling desperadong bahagi ko na nagnanais pa rin na mahalin nila ako. Ang anak na naghahangad ng kanilang pagtanggap ay namatay sa pagitan ng Exit 4 at Exit 5 ng expressway. Ang babaeng dumating sa stadium ay ibang tao na. Binuksan ko ang secure folder sa aking telepono. Hindi ako tumitingin sa mga larawan ng pamilya. Tinitingnan ko ang huling confirmation email mula sa Regulatory Commission. Ang merger ay aprobado na. Ang aking AI infrastructure company na binuo ko ng tahimik habang nakatira sa isang studio apartment na kasing laki ng cabinet ay kaka-acquire lang. Ang wire transfer ay naka-schedule ngayong hapon. 1.2 billion. Tumingin ako sa aking gasgas na sapatos. Akala ng mga magulang ko ay pinarurusahan nila ang isang bigo. Akala nila, tinuturuan nila ako ng leksyon tungkol sa totoong mundo. Wala silang ideya na ang gino-ghost nila ngayon ay isang bilyonaryo. Tinatrato nila ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang angkan na parang asong gala. Walang kamalay-malay,
na ang balanse ng kapangyarihan ay bumaliktad na. Hindi na ako biktima sa bus. Ako na ang predator na nag-aabang. Tinago ko ang aking telepono at inayos ang aking toga. Ibigay niyo na sa kanila ang champagne. Ibigay niyo na sa kanila ang Bentley. Nagdiriwang sila para sa isang asset na bumababa ang halaga. Ako naman ay maglalakad sa entabladong iyon para magsimula ng digmaan. At ang pinakamasarap na bahagi ay hindi man lang nila ito makikita hanggang sa mapaputok ang unang bala. Ang estadium ay puno ng 20,000 tao. Isang dagat ng mga itim na toga at sabik na mga magulang. Iniskan ko ang karamihan habang naglalakad patungo sa entablado. Ang aking mga mata ay nakatuon sa VIP section. Ito ay nakareserba para sa malalaking donors at mga trustee ng unibersidad. Isang lugar na may harang, malambot na upuan at maayos na bentilasyon. Natural, doon nakaupo ang pamilya ko. Wala silang tiket para sa seksyong iyon. Wala nga silang tiket kahit sa general admission. Pero sina Richard at Cynthia ay hindi nagpapapigil sa mga patakaran pagdating sa photo opportunity. Nambuli sila ng isang student usher. Sinasabing ang ama ko ay isang potensyal na major donor para lang makuha ang pinakamagandang ilaw para sa live stream ni Sofia. Hindi naman nila kinukunan ang seremonya. Kinukunan nila si Sofia na nagpo-post hawak ang isang nakaw na programa. Nakatalikod siya sa podium. Masyado silang abala sa pag-aayos ng kanilang imahe sa social media, hindi nila napansin ang dean na humakbang sa mikropono. Mga binibini at Ginoo, dumagundong ang boses ng dean sa buong estadium. Ang araw na ito ay makasaysayan para sa ating unibersidad. Madalas nating pinag-uusapan ang potensyal, ngunit bihirang makita natin itong maisakatuparan nang ganito ka-espektakular sa loob ng ating sariling mga bulwagan. Hindi tumingala ang mga magulang ko. Si Sofia ay nagche-check ng kanyang make-up sa selfie camera. Isang malaking karangalan. Patuloy ng dean na ipakilala ang ating valedictorian. Ngunit higit pa siya sa isang mag-aaral. Simula ngayong hapon, kasunod ng isang landmark acquisition ng kanyang AI infrastructure firm, siya ay opisyal na naging pinakabatang self-made female billionaire sa kasaysayan. Ang salitang bilyonaryo ay humampas sa karamihan tulad ng isang pisikal na alon. Tumahimik ang buong estadium na sinundan ng isang mahina at maugong na bulungan. Ang salitang iyon ang wakas na kumuha ng atensyon ng aking ama. Tumingala siya na nalilito. Ang kanyang grid radar ay tumutunog. Mangyaring salubungin natin, sigaw ng dean, si Isabela. Ang mga higanting screen sa gilid ng entablado ay nagpakita ng live feed ng aking mukha. Nakita kong natigilan ang mga magulang ko. Nakita kong nawalan ng kulay ang mukha ng aking ina, namumutla sa ilalim ng kanyang makapal na makeup. Nakita kong nabitawan ni Sofia ang kanyang telepono ng 5 segundo. Nakatitig lang sila sa jumbotron. Pinoproseso ang imposibleng realidad. Ang anak na iniwan nila sa gilid ng kalsada ay hindi bigo. Siya ang pinakamahalagang asset sa buong zip code na ito. Pagkatapos, nagbago ang ihip ng hangin. Hindi sila mukhang nahihiya. Hindi sila mukhang nagsisisi. Mukha silang mga gutom na hayop. Tumalon ang aking ama sa velvet rope ng VIP section. Hinablot ng aking ina si Sofia at tumakbo sila patungo sa entablado. Ito ay isang pagpapakita ng purong entitlement. Tinulak nila ang mga security guard, kumakaway ang mga kamay. Sumisigaw sa ibabaw ng palakpakan. "Anak ko yan!" Sigaw ng aking ama. Ang kanyang boses ay pumipiyok. "Anak ko yan! Kami ang nagpalaki sa kanya! Papasukin niyo kami!" Umakyat sila sa hagdan, humihingal, pinagpapawisan. Ang kanilang mga mukha ay nakapurma sa isang maskara ng pagmamahal na pang-entablado. Inabot ako ng aking ina. Malawak ang mga bisig. Handang angkinin ang kanyang parte sa luwalhati. Handang yakapin ang bilyonaryo na tinanggihan niyang ihatid sa eskwelahan. Hindi ako umatras. Humakbang ako pasulong. Lumapit ako sa mikropono. Ang boses ko ay pinalakas ng sound system na nagpayanig sa mga bleachers. Hindi ako sumigaw.
Nagsalita ako na may nagyayelong kalmado ng isang CEO na nagtatanggal ng isang incompetent na empleyado. Security, sabi ko. Ang boses ko ay umaalingaw sa mga pader ng stadium. Pakiusap, ilabas ang mga fans na ito. Hindi ko sila kilala. Natigilan ang aking ina sa kalagitnaan ng hakbang. Nakabuka pa rin ang mga bisig. Ang aking ama ay mukhang nabaril. Tumahimik ang karamihan. Ako ay isang emosyonal na ulila, patuloy ko. Nakatitig ng diretso sa mga mata ng aking ama. Binuo ko ang legacy na ito ng mag-isa. Ang mga taong ito ay trespassing. Alisin niyo sila sa paningin ko. Hindi nag-atubili ang security detail. 3 malalaking lalaki ang humawak sa aking ama sa mga braso. 2 pa ang kumulong sa aking ina at kay Sofia. Hindi sila ineskortan ng marahan. Kinaladkad sila. Sumisigaw ang aking ama tungkol sa kanyang mga karapatan, kung paano siya ang ama ng isang bilyonaryo. Ngunit ang kanyang mga protesta ay nalunod sa biglaang dumagundong na palakpakan ng mga estudyante. Hindi nila alam ang buong kwento, ngunit alam nila ang isang power move kapag nakita nila ito. Pinanood ko silang hilahin palabas ng tunnel, nagwawala, at sumisigaw parang mga batang paslit. Wala akong naramdamang kahit katiting na guilt. Gusto nila ng pinakamagandang upuan sa bahay? Binigyan ko sila ng pinakamagandang exit. Laging tinatanong ng mga tao kung bakit ko tinago ang pera. Tinatanong nila kung bakit ako tumira sa isang kahon ng sapatos na apartment at kumain ng instant noodles gayong nakaupo ako sa isang patent na nagkakahalaga ng 9 figures. Akala nila kuripot ako. Hindi nila naiintindihan na sa bahay namin, ang financial transparency ay isang sentensya ng kamatayan. Natuto akong itago ang aking mga asset noong ako ay 16 anyos. Kailangan ko ng braces. Ang ngipin ko ay nagsisiksikan. Sobrang sakit na hindi ako makatulog sa gabi. Sinabi ng ama ko na ang dental work ay cosmetic lang at wala sa budget. 2 linggo ang lumipas, binilhan niya si Sofia ng isang kabayo para sa polo club dahil malungkot daw ito. Hindi ako nakipagtalo. Namasukan ako sa isang warehouse, inipon ang bawat sentimo at binayaran ng orthodontist ng cash. Akala nila tinuturuan nila ako ng pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pagbabayad ko sa sarili kong healthcare habang pinopondohan nila ang unlimited credit card ni Sofia para sa mga sushi emergency. Hindi nila namalayan na tinuturuan nila ako ng pinakamahalagang leksyon sa buhay ko. Huwag na huwag ipapakita sa kaaway ang iyong ledger. Akala nila binabasag nila ang diwa ko, pero ang totoo, bumubuo sila ng isang kuta 3 araw matapos ang sakuna sa graduation. Tumawag ang assistant ko sa intercom. Isabella, may 3 tao sa lobby. Sabi niya, tensyonado ang boses. Sinasabi nilang, magulang mo raw sila. Naka-standby ang security. Papasukin mo, sabi ko. Tapusin na natin to. Inasahan ko ang isang apology. Inasahan ko ang mga luha, pagmamakaawa, marahil isang madamdaming talumpati kung paano sila naligaw ng landas. Minaliit ko ang kanilang narcissism. Nang pumasok sina Richard at Cynthia sa aking pansamantalang opisina, hindi sila mukhang nagsisisi. Mukha silang maniningil ng utang. Unang pumasok ang aking ama. Ibinagsak ang isang leather portfolio sa aking mesa. Sumunod ang aking ina, nakatago ang mga mata sa likod ng malalaking sunglasses, sumisinghot-singhot ng maarte. Nakabuntot si Sofia na nagvi-video ng TikTok sa kanyang telepono, nilalagyan ng caption na, "Meeting with investors. Big things coming. Nagdulot ka sa pamilyang ito ng matinding sakit." Panimula ng aking ama. Nilaktawan ang pagbati. May ideya ka ba kung gaano kahiya-hiya ang stunt na iyon? Tumawag sa akin ang dean. Tumawag ang alumni association. Mukha kaming mga halimaw. Mukha kayong mga halimaw dahil high definition ang mga kamera, sabi ko, sumandal sa aking upuan. Nagbigay lang ako ng ilaw. Handa kaming lumagpas dito, sabat ng aking ina. Kumakaway ang kamay na parang nagtataboy. Handa kaming patawarin. Ang iyong munting pagwawala sa entablado, alam naming nasa ilalim ka ng matinding pressure sa kumpanya mong ito.
Sinabi niya ang salitang kumpanya na parang may sakit na nakakahawa. Ngunit nagpatuloy ang aking ama, tinatapik ang portfolio. Kailangan ng danyos. Ipinahiya mo ang iyong kapatid sa dapat sana'y isang masayang weekend. May utang ka sa kanya. Tinitigan ko sila. Hindi sila narito para makipagkasundo. Narito sila para gamitin ang sarili nilang kahihiyan upang makakuha ng pera. Nakabuo kami ng isang proposal. Sabi ni Richard, binubuksan ang folder. Ilulunsad ni Sofia ang isang lifestyle brand. Sophie Luenz. Kailangan niya ng seed capital. 250 milyong piso. Barya lang yan sa'yo ngayon. At malaking tulong yan para maayos ang hidwaan na sinimulan mo. Ito ang pinakamaliit na magagawa mo. Dagdag ni Sofia. Sa wakas ay tumingala mula sa kanyang telepono. Tutal, sinira mo ang vibe ko. Tiningnan ko ang proposal. Ito ay 10 pahina ng mga larawan ni Sofia na nakabikini at may hawak na protein shakes. Walang business plan, walang revenue model, puro entitlement lang na nakaprint sa glossy paper. Gusto niyong mag-invest ako dito? Tanong ko. Patag ang boses. Gusto naming suportahan mo ang pamilya mo pagtatama ng aking ina. Isipin mo na lang na tax write-off ito at paraan para bilhin ang iyong daan pabalik sa aming mabuting loob. Talagang naniniwala silang hawak pa rin nila ang mga baraha. Akala nila ang pera ko ay bagong mapagkukunan lang para sa kanila tulad ng pagmimina nila sa aking self-esteem sa loob ng 20 taon. Hindi nila nakikita ang isang CEO. Ang nakikita nila ay isang alkansya na natutong magbukas ng sarili. Pag-iisipan ko, sabi ko. Pero kailangan ko ng full access sa mga financial records ng pamilya. Kung mag-i-invest ako sa brand, kailangan kong malaman kung solvent ito. Nag-atubili ang aking ama. Pribado yon. Iyon ang kasunduan. Sagot ko. Idinudulas pabalik ang folder. Lahat ng libro o walang tseke. Trabaho lang. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Dahil sa kasakiman, pumayag siya. Hindi niya alam na iniabot niya lang sa akin ang sandata. Nilaktawan ko ang mga abogado at kumuha ng mga forensic accountant na naghahanap ng pera para sa gobyerno. Simple lang ang utos ko. Hanapin ang kabulukan. Dumating ang mga files kinabukasan. Makikinis na PDF na nagkukubli ng pagdurugo ng pera. Bumalik ang lead auditor ko makalipas ang 3 oras na may dalang isang tablet. Nakita namin. Isang transaksyon, 15 milyong piso, na withdraw 3 linggo na ang nakakaraan mula sa education trust ng lola mo, ang trust fund mo, ang pera ay hindi nawala. Nakaupo lang ito doon nang hindi nagagalaw hanggang sa simutin ito ng aking ama. Ang bakas ay tumuturo diretsyo sa isang luxury dealership, isang Bentley Continental GT, custom paint, Princess Pink. Hindi siya ang bumili ng kotseng iyon. Ako. Ito ay hindi paboritismo. Ito ay pagnanakaw. Binili ko ang loan, kinuha ang kontrol sa lien, at tumawag ng repo team. Nang gumulong ang tow truck sa garahe ng penthouse, nagla-livestream ang kapatid ko sa tabi ng Bentley, nagmamayabang tungkol sa manifestation. Sinubukang harangan ng aking ama ang truck hanggang sa lumabas ako kasama ang mga pulis. Fraud! Protesta niya. Ginamit mo ang trust fund ko. Sabi ko. Legally. Kotse ko to. Inutusang tumabi ng mga opisyal ang ama ko. Inangat ang Bentley. Tumili ang kapatid ko. Nahuli ng live stream ang lahat. Sa taas. Sumabog ang galit ng aking ama. Tinatawag itong panghihiram. Hindi ka nang hihiram sa isang UTMA account, kalmado kong sabi. Ikaw ay isang custodian. Nilabag mo ang fiduciary duty. Estafa yan. Pagkatapos ay inilapag ko ang titulo ng kondo sa mesa. Inasahan na ito ng aking lola. Kasama sa family trust ang isang bad actor clause. Kung ang guardian ay manduduga sa beneficiary, ang pagmamay-ari ay malilipat sa biktima. Ako na ang trustee ngayon, sabi ko. Apartment ko na ito. Evicted na kayo. Mayroon silang 60 minuto.
Pinanood ko silang umalis sakay ng isang yuping taxi, hindi Bentley. Wala akong naramdamang guilt, kundi kalinawan. Balanse na ang ledger. Binura ko ang kanilang mga kontak at tumalikod pabalik sa tahimik na apartment. Nag-text ang assistant ko. Ready for launch. Green light. Sagot ko. Ang pinakamagandang higanti ay hindi ingay. Ito ay katahimikan at tagumpay.